What's up mga ka-station? My name is Jonah at meron akong i-share sa inyo. Alam nyo mga ka-station, every time na gusto kong balikan ng kwento ni Jesus, I always go back sa book ni Mark. Marami naman nagkwento nandyan si Matthew, nandyan si Luke, nandyan si John. Pero yung storytelling kasi ni Mark for me, para lang siyang nakikipagkwentuhan. And today, na-encounter natin yung Mark chapter 8, which is feeding the 4,000. And take note mga ka-station iba yung feeding the 5,000 na nangyari na sa chapter 6. Ngayon nasa chapter 8 tayo. 4,000 naman ang pinakain ni Jesus. Ano nga ba ang nangyari? So si Jesus may kasama siyang large crowd. Pinatawag niya yung mga disciples niya at sinabi niya, guys, brads, ramdam ko yung mga tao kasi 3 days na natin silang kasama. Pagod na sila, gutom at nauubos na yung supply ng pagkain. Let's give them something to eat. Sagot naman ng mga disciples, o sige Lord, paano natin sila pakakainin? Sabi ni Jesus, ano na lang ba ang meron tayo? Sagot ulit mga disciples, Lord, 7 loaves of bread. O sabi ni Jesus, akin na yan. At dito na pumasok yung revelation sa atin. Sabi sa Mark 8 verse 6, so Jesus told all the people to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves, thanked God for them, and broke them into pieces. Ulitin ko thank God for them and broke them into pieces. He gave them to his disciples, who distributed the bread to the crowd. Sabi sa verse 7 naman, a few small fish were found. So Jesus also blessed this and told his disciples to distribute them. Ngayon naman sa verse 8, they ate as much as they wanted. Afterwards, the disciples picked up 7 large baskets of leftover food. Solved na sila at may sobra pa. God is revealing to us sa verse 6 na ang miracle pala ay pwedeng magsimula sa salitang thank you. Personal experience ko din yan kasi very timely itong verse na to dahil medyo in pain tayo ngayon at maraming challenges. But Jesus is telling us na when we say thank you, we are declaring na tapos na at solved na. Diba tama nga naman kapag ka dumating yung parcel mo o kaya dumating yung order mo sa paborito mong restaurant, sinasabi natin, ate kuya, thank you O kaya naman nakapila tayo ng mahaba, tapos may gagawin tayong kasunod. Napakadaming errands, pero at the end of the day, natapos ng maayos, hi, thank you. Parehas din yun when we pray, Lord, thank you kasi gipit ako ngayon. We are declaring na magkakaroon ng kaluwagan at blessing sa buhay natin. Lord, thank you hurting ako in pain ako. We are declaring na there is healing. Lord, thank you kasi ang gulo, ang daming challenges. We are declaring na there is freedom. Kaya mga ka-station, sa panalangin mo ngayon, subukan nating gamitin ang salitang thank you. At for sure, ma-excite ka kasi may gagawin sa Lord at ang ganda ng miracle mo. See you around mga ka-station. Bye!